Wellman TV. Marshall Ortega. Kaban 176 hindi ka sasakay sa aking kotse. Pagpasok ni Marshall sa silid, patuloy ang daldalan ni Piper sa labas, puno ng pagkabalisa ang boses nito. Nang walang ibang pagpipilian, inilabas niya ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan sa security ng complex. Hanggang sa may dalawang gwardya na lumitaw sa kanyang pintuan ay sa wakas ay pinili ni Piper na umalis. Pagbalik sa loob ng kanyang apartment, nakita niya si Piper na galit na naghahadyos ng mga gamit habang kumukulo ang frustration nito, lahat ay nakadirekta kay Rosalie. Rosalie, I can't believe this. After all these years as classmates, niloko mo ako. I'm so disappointed. Bulalas niya, nanginginig ang boses niya sa galit. Si Rosalie, na walang magawa, ay nagsimulang pulutin ang mga nagkalat na gamit sa sahig. Piper, please try to calm down. I didn't idea na misunderstood mo ako ng husto. Believe me, never sinadya ni Marshall na mapalapit sa'yo. Nabubuhay ka sa isang pantasya. Sumigaw si Piper, nagkakamali ka. In love si Marshall sa akin. Ang aking intuition ay nagsasabi sa akin na iniisip niya ako sa lahat ng oras. Nagpatuloy si Piper, lumalaki ang kanyang kumpiyansa. Matagal ko nang alam na maraming mga lalaki, tulad ni Marshall, ang humahanga sa akin ngunit masyadong natatakot na magsabi ng anuman. Iniisip nila na ako ay masyadong matagumpay, masyadong maganda, at natatakot na kung magtapat sila, tatanggihan ko sila. So they admire me from a distance, trying to impress me, hoping na mapansin ko sila, she added with a smirk. Umiling si Rosalie. Piper, kung talagang naniniwala ka na may nararamdaman si Marshall para sa iyo, bakit hindi mo siya gugulin ng ilang oras at ipahayag ang iyong nararamdaman? Si Piper, nauutol pa rin, ay tumalikod, bakit ako ang gagawa ng first move? Siya dapat ang humahabol sa akin. Sa dinami-dami ng lalaking interesado sa akin, bakit ko naman siya pag-aaksayahan ng oras? Napabuntong hininga sa pagkadismaya, sumagot si Rosalie, kung ganyan ang mindset mo, let's just drop the topic and get some rest. Dahil doon ay tumalikod siya patungo sa kanyang silid. Ngunit hamarang si Piper sa kanyang daraanan, namumula pa rin. Rosalie, I hate that you've been dishonest with me. You're trying to win Marshall over for your own gain, secretly meeting him behind my back. Isipin mo, Rosalie. Magkasama tayo sa isang apartment at dapat magkaibigan. Paano mo ako pinagtaksilan ng ganito? Sabi nila, dapat tayong mag-ingat sa mga malalapit sa atin. I graciously rented you half of my apartment, and this is how you repay me. You're inhumane. Mapait na ngiti ang isinagot ni Rosalie, Piper, matagal na tayong magkaklase. I never expected you to view me this way. Tinulungan ako ni Marshall sa pamamagitan ng pag-alis sa mga taong patuloy na umaabala sa akin, ngunit patuloy mong iginigiit na mabait siya sa akin dahil sinusubukan kanyang ituloy. Kahit gaano ko kadalas na magpaliwanag, ayaw mong makinig. Parang laging banta ang tingin mo kay Marshall kapag nandyan siya, na para bang niloloko ka niya. Ano pa ba ang masasabi ko? Ngayong alam mong si Marshall ang CEO ng Eastvale Development Group, bigla mo na lang gustong maging suitor mo siya. You can call me scheming or say I'm betraying you, it doesn't bother me. Don't you think your attitude is a bit absurd? Galit na binutukan ni Piper, kailangan ko ba ng opinyon mo sa mga kilos ko? Rosalie, umalis ka na. Ilipat mo na agad sa akin ang renta. Hindi ko na gustong makita ang mukha mo. Hindi ka magtatagal sa Eastvale Development Group. Tumingin si Rosalie kay Piper, na halos maramdaman ang galit, at huminga ng malalim. Piper, please calm down. Sabi ko aalis na ako bukas. Bakit kailangan mong maging aggressive? Kung sipain mo ako ngayon, saan ako pupunta ng ganitong oras? At saka, naipadala ko na sa iyo ang renta. Wala pang isang buwan. Nabayaran ko na ang 2/3 nito, kaya hindi mo ako basta-basta mapapaalis ng ganito. Kung talagang galit ka sa akin at gusto mo akong mawala, fine, refund ang dagdag na upa. Naiinis at nakaturo kay Rosalie, nahirapan si Piper na hanapin ang mga salita, nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Wait lang. Siguradong mapupunta ako kay Marshall. Nararamdaman ko kung gaano niya ako kagusto. Kasalanan mo ang lahat ng kawalang interes niya. With that, she stormed back to her room, muttering, Marshall, kahit anong mangyari, makukuha kita. Hindi ka tumatakas sa akin. Nawala sa kanyang pag-iisip, biglang humagalpak ng tawa si Piper. Kinaumagahan, inayos ni Rosalie ang kanyang mga gamit, naghahanda ng umalis sa apartment. Habang buhat niya ang dalawang mabibigat na bag at papalapit sa pinto, hindi niya inaasahang nabangga niya si Marshall. Lilipat ka na ba? Nagtatakang tanong niya. Pilit nang umiti si Rosalie. Oo. Hindi na talaga ako dapat nagtagal dito. Masyadong matarik ang upa para sa akin, at ang lugar na ito ay kay Piper. Ayaw na niya sa akin, at hindi ko na siya kayang ipilit. Tumango si Marshall nang may pag-iisip. Nakahanap ka na ba ng bagong lugar? Napahinto si Rosalie. Hindi pa. Naisipan kong ilabas muna ang mga gamit ko. Napansin ang mabibigat na bag na pinaghirapan niya, iminungkahi ni Marshall, bakit hindi mo muna iwan ang mga gamit mo sa kwarto ko? Kapag nakahanap ka na ng bagong lugar, matutulungan kitang ilipat ang mga ito. Sa simula ay nag-aalangan, natanto ni Rosalie na ang pagkaladkad sa mga pahirap na bag na iyon upang magtrabaho at pagkatapos ay maghanap ng bagong apartment ay magiging mahirap. Okay, Marshall. I really appreciate it. Hindi na nagsalita pa si Marshall at tinulungan siyang buhatin ang kanyang mga bag sa kanyang silid. Paglabas nila, nakita sila ni Piper na magkasama at natigilan sa gulat. How dare she move her things to Marshall Place? Hindi ko hahayaang mangyari ito. Rosalie, paano mo naman nailalagay ang mga gamit mo sa kwarto ni Marshall? Napabuntong hininga si Rosalie. Piper, I have 2 heavy bags, and it's not practical to carry them around. Marshall kindly offered me his space temporary. Galit na sigaw ni Piper, hinding-hindi. Hindi mo mailalagay ang mga gamit mo sa kwarto ni Marshall. Marshall scoffed, who I allow to keep things in my room is none of your business. Tara, Rosalie, ihahatid kita sa trabaho. Teka, halos sumabog si Piper sa galit. Marshall, pigmi lang siyang babae. Niloloko ka. Hindi siya pinansin, pinapasok ni Marshall si Rosalie sa elevator. Sunod sa kanila si Piper at sumakay sa elevator, nanlilisik ang tingin kay Rosalie. Rosalie, hindi ko naisip na napakawalandiya mong tao. Umiling si Rosalie, galit na galit. Piper, naging magkaklase tayo, pwede mong isiga lahat ng gusto mo, pero hindi ako uuko sa level mo. I haven't found a new place yet. I can't just leave my things outside. Hindi sila magtatagal sa kwarto ni Marshall. Ililipat ko sila sa sandaling makahanap ako ng bagong lugar. Napangisi si Piper, kailangan mong lumabas sa pagtatapos ng araw. Hindi pwedeng manatili ang mga gamit mo sa bahay ni Marshall. Nang makita ang hindi makatwirang ugali ni Piper, ibinigay ni Marshall kay Rosalie ang susi ng kanyang silid. You can stay in this room for now, Rosalie. You don't need to find another place. Stay as long as you need. Teka ano? Parehong nagulat sina Rosalie at Piper. Hindi. Nabalik si Rosalie sa realidad at mabilis na sinubukang ibalik ang susi kay Marshall. Marshall, I can't stay in your room. Plus, I can't afford the high rent right now. Casual na sagot ni Marshall, the place is free. It was a gift from Shirley. You can stay without paying anything. Focus on your work. Priority mo dapat ang kumita ng pera para sa pagpapagamot ng nanay mo. Don't worry about anything else. Kapag gumaling na ang nanay mo, pwede mo na akong bayaran ng renta sa parehong halaga. Nagpasalamat si Rosalie kay Marshall. Pero kung nasa kwarto mo ako, saan ka pupunta? Nagkibit balikat si Marshall. I have somewhere to stay. Huwag mong i-stress yan. Halos namumula si Piper sa galit. Marshall, paano mo siya papayagan na manatili sa iyong silid? Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat na manirahan sa gayong magandang lugar. At saka, ang bahay na iyan ay binigay sa iyo ni Ms. Don. Paano mo mapapatira ang iba dyan?
Humakbang si Piper para agawin ang susi sa kamay ni Rosalie. Humakbang si Marshall sa harapan ni Rosalie at pinandilatan si Piper. Listen, it's not your place to bully anyone here. Step back. Who I let stay in my home is none of your business, you id asterisk o. Ikaw, Rosalie, napakawalan mo. Sa sandaling iyon, nag-alab sa galit ang mga mata ni Piper habang nakatitig kay Rosalie. Nag-iisip, teka lang, hindi kita hahayaang manatili sa Eastvale Development Group. Paglabas nila ng elevator, inakay ni Marshall si Rosalie sa kanyang sasakyan. Nang makita ito, sumugod si Piper at binuksan ang pinto. Rosalie, lumabas ka. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang maupo sa kotse ni Marshall? Akin ang upuan na iyon. Itinulak siya ni Marshall. Magwala ka. Hindi ka sasakay sa kotse ko. With that, nag-drive na siya. Pinandilatan ni Piper ang rumaragasang sasakyan, nag-igting ang mga ngipin. Marshall, wait lang. I refuse to believe I can't have you. Walang ibang kukuha sa posisyon ng asawa ng CEO sa akin. Sa loob ng sasakyan, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Rosalie. Marshall, pasensya na talaga sa lahat ng gulo na naidulot ko sa iyo. Kapag naayos ko na ang lahat sa bahay, babayaran kita sa renta. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Tumango si Marshall. Mag-focus ka lang sa pag-aayos ng iyong buhay. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Rosalie, tumatawag ang kapatid niyang si Percy Grant. Rosalie, nag-ulo ako ng big time. Sabi niya, halata sa boses niya ang gulat. What happened? Take your time and explain, sagot ni Rosalie. Naramdam ang pagkabalisa ng kapatid. Basag ang boses ni Percy, halos maluha-luha. Rosalie, remember the 100,000 you gave me? It got transferred out of my account. Ano? Gulat na bulalas ni Rosalie. Percy, slow down. Paanong mawawala ang pera sa account mo? Bueno, noong nasa ospital si nanay at hindi pa ako nagsisimula sa aking trabaho, kumuha ako ng ilang pautang para tumulong sa kanyang mga medikal na bayarin. Ngayon, marami na akong nagpapautang na humihingi ng pagbabayad. Nakalimutan kong ilipat ang perang ibinigay mo sa aking pangunahing account. Ngayon ko lang nalaman noong nagpunta ako para magbayad sa ospital na ang mga pondong iyon ay naubos lahat ng mga nagpapahiram. Pinipilit pa rin nila ako, at nagbanta silang susundan ka. Rosalie, malapit na ang operasyon ni nanay. Ano ang gagawin natin kung wala ang pera? Kabanata 177. Tinatanggihan mo pa rin bang yumuko? Natigilan si Rosalie nang tumawag si Percy. Ang 100,000 na ipinadala niya sa kanya ay hiniram mula sa Abyssal Dominion, isang kadudadadang lending company na naniningil ng napakataas na interes. Kung wala ang tulong ni Marshall, matagal na niyang hinarap ang mga malubhang kahihinatnan. Ngayon, gayunpaman, nawala ang perang iyon ni Percy. Ano ang dapat niyang gawin? Sa isang maikling sandali, si Rosalie ay naiwang walang imek, ang kanyang isip ay tumatakbo sa estado ng gulat. Nangangahulugan ang pagkawala ng pera na iyon ay maaantala ang pagpapagamot ng kanyang ina. Desperado, nagsimula siyang maghanap ng mga pagpipilian. Nang walang natitira pang alternatibo, atubili siyang nagpasya na makipag-ugnayan sa mga kamag-anak na matagal na niyang hindi nakakausap. Mula nang magkasakit ang kanyang ina, lahat sila ay tila umatras, marahil ay natatakot na humingi ng tulong pinansyal. Gayunpaman, dahil sa bigat ng kanyang sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipag-ugnayan. Hindi alintana kung gaano kaiya ang pakiramdam, kailangan niyang gawin ito para sa kapakanan ng kanyang ina. Nang mapansin ang pag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Rosalie, casual na nagtanong si Marshall, anong nangyayari? It's nothing. Just some arrangements for my mom's surgery, nauutal na sabi ni Rosalie. Sa huli ay nagpasya na huwag ibahagi ang mga detalye ng tawag sa telepono ni Percy. Hindi na niya matiis na bigatin pa ang mga balikat ni Marshall. Marami na siyang nagawa para sa kanya. Ipinanumpo niya na hindi niya maaaring ipaalam kay Marshall ang tungkol sa paghiram ni Percy sa mga dark web lender. Marshall, I need to take a day off from work.
I have to go to the hospital today. Is that alright? Sa ospital. Gusto mo ihatid kita? Tanong ni Marshall na sumulyap kay Rosalie na mukhang balisa. No, really, it's fine. You have enough to deal with. I can take a cab, nagmamadaling sagot niya. Okay, sabi ni Marshall, tumanggo-tango habang pinaharurot ang sasakyan. Nang huminto sila, mabilis na pumara ng taxi si Rosalie at nagmamadaling umalis. Hindi pa masyadong nakakalayo si Marshall nang biglang hamarang ang maraming tao sa unahan. Habang iniisip niya kung paano mag-navigate sa paligid nila, nakita niya ang isang nasirang kotse sa gitna ng kaguluhan. Ito ay ang Porsche 918 ni Vera. Sa sandaling iyon, napapalibutan si Vera ng ilang individual, kabilang sina Harvey, Quincy, at Jamie. Sa tabi ni Jamie ay nakatayo ang isang lalaki na nasa edad 50, kasama ang ilang nakakatakot na bodyguard. Malinaw na dumating si Jamie na may dalang backup para harapin si Vera. Anong kahihiyan ang nanliligalig sa isang babae? At ito ay ang kanyang sariling pinsan. Ang mga labi ni Marshall ay pumulupot sa isang malamig na ngiti habang ipinaroda ang sasakyan, pinatay ang makina, at lumabas. Ang eksena sa harap niya ay nagpakita ng isang grupo ng mga lalaki na lumalapit kay Vera, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng puot. Ang harap ng kanyang Porsche ay lukot at halos hindi na makilala. Dumura si Jamie, "You little tramp. Ibigay mo yang mga Silva shares na yan. Atin sila." Noong si Sharon, ang B** na iyon, ay tumakas mula sa Lynches, nanloloko siya ng 5 milyon mula sa atin. Kung wala ang perang iyon, walang Silva Group ngayon. Galit na galit, binatukan ni Vera, "Nakakahiya ka. Dinala ng nanay ko ang 5 milyon sa Harmonfield, at nakuha niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap sa Wall Street. Ini-invest niya ang perang iyon, at nang kumita siya ng 10 milyon, ibinigay niya ang lahat sa aking lola. Noong umalis ang mama ko sa Lynches, wala siyang kinuha. Ang lola ko ang naawa sa kanya at pinadalhan siya ng 5 milyon. Tanungin mo ang kaawa-awa mong lolo kung nagsisinungaling ako." Tinuro ni Vera ang lalaking katabi ni Jamie. "Ikaw ang pangalawang tagapangasiwa ng Lynches. Alam mong totoo ito." Tumanggo ang lalaki, si Louis Lynch. "Tama iyan, Ms. Silva." Gayunpaman, iginiit ni Mr. Jamie na 5 milyon ang pag-aari ng Lynches. Sa pamilya, walang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali lamang kung gusto nila ito o hindi. How could you? Nauutol na sabi ni Vera, lubos na nabigla. "Hindi ako makapaniwala. Ang mga Lynches ng Brighton ang daming magnanakaw." Tinulak ni Marshall ang mga tao at tumabi kay Vera. Nagningning ang mga mata niya, at tumulo ang mga luha ng frustration sa kanyang mukha. Sa kanyang pinakamababang punto, si Marshall ay lumitaw na parang isang knight in shining armor. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay naging mas maliwanag. Ibinagsak ni Vera ang sarili sa yakap ni Marshall, hindi mapigil ang humagulgol. Sandali na nakatulala si Marshall, nakipagbuno sa eksenang nasa harapan niya. Ang kumpiyansang babae na karaniwan niyang nakikita ay nagbagong anyo sa isang mahinang figure, niyakap siya ng mahigpit habang pinapakawalan niya ang kanyang mga pagkabigo. Si Jamie ay likas na nagtago sa likod ni Louis, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Louis, sinaktan ako ng jerk na ito. Gusto ko na siyang mawala." Itinuro ni Louis ang isang malamig, nakakatusok na titig kay Marshall, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may pananakot na layunin na nagdulot ng panginginig sa karamihan. Ang kapaligiran ay lumapot sa tensyon, na naging sanhi ng pag-igting ng mga manunood. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang mukhang mahinang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may katamtamang pangangatawan, nakasuot ng brown na suit. Ang kanyang manipis na buhok at malalim na mga mata ay nagbigay sa kanya ng isang mukhang daga, habang ang kanyang mapatla at payat na mukha ay nagmumungkahi ng isang tao na halos hindi nakabitin sa buhay. Gayunpaman, isang nakakatakot na enerhiya ang nagmula sa kanya, na nagpapahiwatig ng isang mapanganib na kalikasan na nagpasinungaling sa kanyang mahinang hitsura. Sa Brighton, ang pangalang Louis ay kasing kahulugan ng takot.
Ang pagkakaroon ng paglibot sa mga lansangan bilang isang 13 taong gulang, siya ay kinuha ni Steven, naging nakabaon sa Lynches sa huling 40 taon. Inayos ni Steven ang isang martial arts master upang sanayin siya, at pagkatapos ng isang dekada ng matinding pagsasanay, nakakuha siya ng isang reputasyon sa pamamagitan ng pagkatalo sa ilang mga bihasang kalaban, na sinisiguro ang kanyang lugar sa mga nangungunang martial artist ni Brighton. Sa paglipas ng mga taon, pinangasiwaan ni Lewis ang marami sa mga hindi magandang gawain ng mga Lynch. Kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa pagpapabagsak niya sa pinakakilalang mga pirata mula kay Draconia at nalampasan ang mga nangungunang eksperto sa militar. Malayang damaloy ang tsismis tungkol kay Lewis, na pinaghalo ang katotohanan sa pagmamalabas. Walang nakakaalam kung gaano siya kahusay, ngunit isang katotohanan ang malinaw, hindi siya isang tao na dapat pagtripan. With a derisive sneer, he addressed Marshall, "Kid, you think you can lay hands on the heir of Brighton's Lynches?" Nakangiting sagot ni Marshall, kumikislap ang amusement sa kanyang mga mata. Ganyan ba talaga ka-intimidate ang Brighton's Lynches? Yung mga nakilala ko parang gang of thugs. How dare you? Kumuyam ang mga kamao ni Louis sa galit habang pinapagalitan. Nagtago ako ng mababang profile sa loob ng maraming taon, at ngayon sa tingin mo maaari kang tumawid sa linya. Napagtanto mo ba, anak, na namuhay ako sa mga mahigpit na prinsipyo sa kalahating buhay ko? Kahit sinong manggahas na hawakan ang isang miyembro ng Lynches ay magbabayad ng mahal para dito. Sa isang hakbang, hinampas ni Lewis ang lupa ng napakalakas, na nagdulot ng nakakabinging bitak habang ang makapal na aspalto ay nagbunga sa ilalim niya, na lumikha ng malalim na impresyon mula sa isang lalaki na tila nasa kanyang huling mga paa. Ang mga tao ay likas na napaatras, nakaukit ang takot sa kanilang mga mukha habang tinitingnan nila si Lewis. Ito ba ang kapangyarihan ng pangalawang katiwala ng Lynches sa Brighton? Marshall, hindi ka ba napuno ng katapangan? Sa sandaling iyon, si Jamie, na pinalakas ng dati niyang kaligtasan sa likod ni Lewis, ay humakbang ng mapanghamon. Naglakas loob akong ipakita sa amin kung ano ang gawa mo sa harap ni Lewis. Kung hindi ka yumuko sa akin ngayon, I swear I'll ruin you. Malamig na dagdag ni Lewis, "Boy, Mr. Jamie demands you kneel. Kung hindi, I'll ensure the Silvas face the consequences alongside you." Sumenyas siya kina Vera, Harvey, at Quincy. Agad na lumukot si Quincy sa lupa sa takot. Hindi makapaniwala si Harvey na dumating ang Brighton's Lynches upang kolektahin ang $5 milyong na utang. Mas malala ang pananakit ni Marshall kay Jamie bilang pagtatanggol kay Vera, na nagdulot ng kanilang galit. Dumating si Jamie sa Harmonfield ngayon kasama si Lewis, malinaw na intensyon sa paghihiganti. Kung patuloy silang sasalungat ni Marshall, malamang na ilalabas ni na Jamie at Lewis ang kanilang galit sa buong pamilya Silva. Ang galit ng Brighton's Lynches ay isang bagay na hindi kinaya ni Harvey. Kung pipiliin nilang kumilos laban sa mga Silva, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong humingi ng awa. Habang tinitingnan niya ang mga paa ni Lewis, na tila lumulubog sa aspalto, kapwa nakaramdam ng matinding pangamba sina Harvey at Quincy. Si Vera, na lubos na nalalaman ang walang awa na reputasyon ni Lewis, ay humakbang sa harap ni Marshall, determinadong protektahan siya mula sa pinsala. "Jamie, this is between me and the Lynches. It has nothing to do with Marshall. Let the blame fall on me." Napalitan ng masamang ngiti ang mukha ni Jamie. "No rush. Gusto ko munang kolektahin ang pera ng mga Lynch, pero dahil nandito siya, harapin muna natin siya. Wala sa inyo ang nakakawala." Hinayla ni Marshall si Vera sa likod niya, halata sa mukha niya ang pang-aalipusta. "Tahol ba at walang kagat ang Lynches? Kung gusto mong lumaban, lumapit ka sa akin." Pinandilatan ni Jamie si Marshall, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Hindi pa siya nakaharap ng ganito. Siya ang laging naglalagay ng takot sa iba. Ngunit noong araw na iyon sa Sapphire Cafe, nang dinala ni Vera si Marshall, ay nabugbog siya at napahiya. Pinilit pa niya itong yumuko sa harap niya bilang paghingi ng tawad. Ang pag-iisip lamang ay muling nag-apoy sa kanyang galit.
Anak, ayaw mo pa bang yumuko? Umungol si Luis, ang kanyang nakakatakot na presensya ay bumagsak sa kanila tulad ng isang tidal wave. Kahit na ang mga nanunood na mahigit 20 talampakan ang layo ay naramdaman ang napakabigat na bigat ng kanyang aura. Nang inag si Jamie at ang mga bodyguard ng Lynch. Mabilis na yumuko sina Harvey at Quincy bilang pagsuko. Nang makita ito, nakaramdam ng kasiyahan si Jamie. Ang mga manunood ay natigilan. Ang mga Silva ay isang kilalang pamilya sa Harmonfield, ngunit narito sila, na nakayuko sa harap nina Jamie at Luis. Ngunit nang mapansin ni Luis sina Marshall at Vera na nananatiling naghahaman, ang mga mapang-asar na ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagpasiklab lamang sa kanyang galit. Sa desperadong sigaw, sumigaw si Quincy, Vera, walang hiya kang B***. Bakit ayaw mong yumuko ang iyong boy toy? Gusto mo bang patay tayong lahat? Harvey, equally frightened, echoed, Vera, just make Marshall bow down and acknowledge this. Gawin mo ang sinabi ni Mr. Lynch, cut off your own hands and grovel. Baka sakaling mapanatili pa natin ang buhay natin. Humagalpak ng tawa si Jamie sabay turo kina Marshall at Vera. Wench, putulin mo ang kamay at grovel ng lalaki mo. Kung nasiyahan ako sa pagpapasakop niya, baka ilibre ko lang siya. Kabanata 178 gaano katanga ang inosente mong mukha. Bumaba ang tingin ni Jamie sa maputlang binti ni Vera, isang masamang kislap ang nag-aapoy sa kanyang mga mata. Ngayon ay minarkahan ang isang nakagugulat na paghahayag para sa kanya. Pagkaraan ng mga taon na magkahiwalay, nakilala niya na ang maliit na batang babae na si Silva ay nagbagong anyo sa isang nakamamanghang kagandahan. Isang kilig ng pananabik ang namuo sa loob niya. Luis, ibalik mo siya sa hotel mamaya para ma-enjoy ko siya sa kama, hahaha. Saglit na nag-alinlangan si Luis. Naramdaman niya ang pagnanais na ipaalala kay Jamie na si Vera ay kanyang pinsan, na may kaugnayan sa pamilya. Gayunpaman, habang ang mga salita ay nabuo sa kanyang mga labi, pinigilan niya ito. Bago ang tagapagmana ng Lynches, ang lahat ng mga paniwala ng pagiging angkop ay naglaho ng walang bakas. Nasaksihan ni Luis ang paglaki ni Jamie sa bawat hakbang ng paraan. Hanggat ito ay nalulugod kay Jamie, siya ay yumuko sa kanyang kagustuhan. Sa *M. Lahat kayo mga Lynches ay halimaw. Masungit na binutukan ni Vera. Ms. Silva, you should feel honored that Mr. Jamie would even consider you for his bed, malamig na sagot ni Luis. Huwag kang magpakita ng gayong kawalan ng pasasalamat. Hinawakan ng mahigpit ni Marshall ang kamay ni Vera, itinuro ang mapang-asar na tingin kay Luis. Ikaw matandang tanga. Wala ni isa sa inyong mga Lynches ang may halaga. Lahat kayo ay mga hayop lang. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, maging si Jamie ay tila natigilan. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay kung saan narinig niya ang isang taong matapang na insulto ang Lynches ng Brighton, lalo na si Louis sa ganoong paraan. Si Harvey ay natakot na, nakahiga sa lupa. Nakita niya mismo ang walang awa na kalikasan ng mga Lynches. Ilang taon na ang nakalilipas, nang tumakas si Sharon sa bahay, kasama niya ang 2 katulong at 2 bodyguard. Ang mga maid at bodyguard na iyon ay itinalaga ng ina ni Sharon para protektahan siya mula pagkabata. Upang parusahan sila sa hindi pag-uulat ng pagtakas ni Sharon, ipinadala ng mga Lynches si Luis upang tugisin sila sa Harmonfield. Pinatay sila ng matandang iyon ng brutal sa harap ng mga mata ni Sharon. Ginawa niya ito upang magsilbing babala sa ibang mga lingkod. Isang kasambahay, na tumangging humingi ng tawad, ay sumailalim sa kakilakilabot na pagpapahirap. Pinuksan ni Luis ang kanyang mga mata at dinukot ang kanyang puso, na iniwan siyang mamatay sa matinding paghihirap. Vera, be asterisk ka. Napaiyak si Quincy sa takot. Binibigyan ka ni Mr. Jamie ng pagkakataon, at hindi mo man lang na-appreciate. Ang pagdadala ng sa *M tulad ni Marshall ay mapapatay ka at masisira ang mga Silva. Tumahimik si Luis, lumilipat ang tingin niya kay Marshall, kumikislap ang mga mata sa nakakapangilabot na intensidad.
Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya ay nagdulot sa lahat ng katutubo na umatras ng ilang hakbang sa takot. Umiling si Marshall, nakilala kung gaano sila kaina. Paano sila maglakas loob na banta sa kanya. Kung ikukumpara sa mga walang awa na individual na kanyang nakipag-usap sa mga nakaraang taon, ang mga lynch na ito ay katawa-tawa. Sinuri ni Jamie si Vera bago ibinalik ang atensyon kay Marshall, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Marshall, hindi mo talaga naiintindihan ang posisyon mo. I'm offering you a chance. Kung nilustay mo ito, huwag mo kaming sisihin ni Lynches na walang awa. Sinenyasan niya ng daliri si Vera. Walang kwenta kang babae, kung gusto mo siyang iligtas, gumapang ka sa ilalim ko at aliwin mo ako sa kama ngayong gabi, hahaha. With that, he erupted into maniacal laughing at Marshall, spread his legs in challenge. Anong sabi mo, Marshall? Hahaha. Kumaibot ang labi ni Luis habang nakaturo kina Vera at Marshall. Mr. Jamie bihira mag-extend ng pagkakataon sa iba. Bumaba ka at gumapang, ngayon na. Parang aso. Mabilis na tumalon si Quincy, pinagalitan siya. Vera, walang hiyang babae, parang nanay mo. Bakit nakatayo ka pa dyan? Gawin mo ang sinasabi ni Mr. Jamie. Nanginginig sa galit si Vera. Hindi niya inaasahan na ang mga lynch ay lulubog sa gayong kasiraan. Humakbang si Marshall, malamig ang boses. Mukhang hindi sapat ang aral na natanggap mo noon. Ngayon, hinarap ni Jamie si Marshall ng walang takot, pinalakas ng presensya ni Luis. Kumbinsido siya na, sa lakas ng pangalawang katiwala ng lynches na sumusuporta sa kanya, si Marshall ay hindi gaanong mahalaga. Marshall, you're a mere ARL officer, yet you dare to challenge the lynches from Brighton. What gives you the right? You're nothing more than a country bumpkin. Do you understand that money and power make you less than a dog? Tunay nga, walang takot ang mga mangmang. Naiintindihan mo ba kung gaano kaloko ang iyong inosenteng mukha? Hahaha. Sina Jamie at Luis ay nagpalitan ng nakakatuwang mga tingin, na humagalpak sa malakas na tawa. You're nothing but a joke in front of Luis, understand? Tinuro ni Jamie si Marshall, tumutulo ang mali siya sa boses. Ngayon, hindi lang kita sisirain, kundi babawiin ko rin itong walang kwentang babaeng ito para sa sarili kong libangan. Ang kanyang kaawa-awang ina ay nagtaksil sa mga lynch, kaya hayaan ang walang kwentang babaeng ito, ha. Napahigpit ang hawak ni Vera sa kamay ni Marshall, nanginginig ang katawan sa galit. Kinagat niya ang kanyang labi, tinapunan niya ng purong galit si Jamie, tumulo ang luha ng galit sa kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang ina ay pinatay ng mga lynch. Mas hinigpitan ni Marshall ang pagkaim ng kamay ni Vera, walang pakialam na nakatingin kay Jamie. Paano magkakaroon ng pamilyang tulad ng lynches sa mundong ito? Hindi ko ito makakalimutan. Mabilis na kumilos si Marshall, hindi nag-aksaya ng sandali. Bago pa lubos na maunawaan ni na Jamie at Luis ang nangyayari, ibinaba niya ng husto ang paa sa balikat ni Jamie. Nanghihingi ka ng gulo. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas na bitek ng buto. Napaiyak si Jamie, bumagsak sa lupa habang ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa walang patawad na aspalto, na nag-iwan ng malalim na impresyon. How dare you hit me? Napaungol si Jamie, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Idiniin ni Marshall ang kanyang mga daliri sa balikat ni Jamie, na nagpumilit. Bago natapos ni Jamie ang kanyang protesta, ang kanyang maputlang mukha ay sumalubong sa lupa na may nakakasukang kalabog. Sa isang iglap, nagkalat ang dugo at ngipin sa semento. Sa pagpindot ng kanyang paa sa leeg ni Jamie, sinimulan ni Marshall na maindayog na ipukpok ang ulo ni Jamie sa matigas na ibabaw sa ilalim nila. Kaunting pressure lang, at madaling bumukas ang bungo ni Jamie. Nakatayo roon si Luis, saglit na hindi nakaimik, hindi makapaniwala na may katapangan si Marshall na hamampas sa harapan niya. How dare you? Sigaw ni Luis, inilunsad ang sarili kay Marshall na nakataas ang mga kamao. Si Harvey, na puno ng kawalan ng pag-asa, ay ipinikit ang kanyang mga mata at umiling sa pagkabigo. Sa kabila ng kanyang pagwawalang bahala kay Vera, anak pa rin niya ito.
Ang katapangan ni Marshall ay nagudyok sa galit ng mga Lynch. Kasama si Louis ngayon, hindi lamang sina Marshall at Vera ang nasa matinding panganib, ngunit ang buong pamilyang Silva ay nahaharap sa potensyal na kapahamakan. Ang mga bystanders, na nararamdaman ang hilaw na lakas na nagmumula kay Louis, ay nagsumite ng naaawa na mga tingin kina Marshall at Vera. Tapos na sila ngayon. Ang salita ay, si Louis, ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa mga Lynches sa Brighton, ay hindi kailanman natalo. Ang taong ito ay humahampas lamang kapag nais niyang tapusin ang isang tao. Tumigil ka. Nang malapit nang kumonekta ang kamao ni Louis sa dibdib ni Marshall, isang matinis na boses ang humiwalay sa kaguluhan, na sinabayan pa ng malakas na bugzo ng hangin. Nakilala ang bagong dating, agad na huminto si Louis. Gayunpaman, napaatras pa rin siya ng isang hakbang dahil sa epekto ng nalalapit na welga. Hey Colonel Wright! Nabaling ang atensyon ng mga tao, na bihag. Isang kapansin-pansing babae na nakasuot ng military attire ang nakatayong proteksyon sa harap ni Marshall, na nagpapakita ng kumpiyansa at isang hangin ng nagyayelong kakisigan. Napanganga sa gulat ang mga miyembro ng Lynches. Ito ay si Freya, ang Vice Captain ng Draconia's Werewolf Special Forces at ang anak na babae ng maimpluwensyang pamilya Wright. Ms. Wright. Bulalas ni Louis, agad na napagtanto ang kanyang kahalagahan. Bagamat inilalayo ni Martin ang kanyang sarili mula sa dinamika ng kapangyarihan ni Brighton, ang kanyang katayuan sa militar ng Draconia ay mas malaki kaysa kay Stephen, ang patriarch ng Lynches. Kamakailan, kumakalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa humihinang kalusugan ni Martin, na naging sanhi ng pag-iisip ng marami na ang pamilya Wright ay nasa bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagkakataon, si Martin ay nakagawa ng isang mahimalang paggaling, na iniulat na muling pinasigla sa paglipas ng mga taon. Sa kabaligtaran, ang kalusugan ni Stephen ay kitang-kitang bumababa. Nakilala ng mga nakauunawa sa panloob na gawain ng Lynches na kung hindi sila makakakuha ng isang malakas na kaalyado sa lalong madaling panahon, nanganganib silang mawala ang lahat. Ang pagdalo ni Jamie sa pagdiriwang ng mga Wright ay isang paunang pagsisikap lamang upang muling buuin ang mga koneksyon sa pamilyang Wright. Ang interbensyon ni Freya ay naging malinaw na hindi maglalakas loob si Louis na kalabanan siya. Kung binyantaan niya ang mga plano ng Lynches, titiyakin ni Stephen na mahaharap siya sa masasamang kahihinatnan. Tumingin si Louis kay Freya, isang figure ng lakas na nakasuot ng malalim na berde, ang kanyang katamtamang haba na buhok ay malayang umaagos at ang kanyang uniforme ay pinalamutian ng 2 bar at 4 na bituin. Freya. Bulalas ni Jamie na nagtatakang nakatingin sa kanya. Bakit ko na naman siya nasagasaan? Mr. Louis, bakit wala ka sa Brighton with the Lynches? What brings you to Harmonfield? Hinahamon siya ng matalim na tingin ni Freya. Mr. Ortega ay aking kaibigan. Gusto mo ba talagang saktan siya? Natagpuan ni Louis ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Kung ang mga salita ni Freya ay nagtataglay ng anumang katotohanan, at si Marshall ay talagang kaibigan niya, kung gayon ang paghampas sa kanya dito ay isang lantarang insulto sa mga Wright. Ms. Wright, nakita mo siyang binubuli si Mr. Jamie. Nag-alinlangan si Louis, iminuwestre si Jamie, na nakapin pa rin sa ilalim ng paa ni Marshall. Tawagin mo akong Colonel Wright. Malamig na sambit ni Freya. Mr. Louis, wala akong pakialam sa mga katwiran mo. Kung maglakas loob kang hawakan ang kaibigan ko dito sa Harmonfield, hindi magdadalawang isip na makialam ang baril ko. 2 security personnel ang humakbang pasulong, naglabas ng kanilang mga baril, na handang kumilos. Umalis ka na dito. Pinandilatan ni Freya ang mga bodyguard ng Lynch at si Louis, ang tono nito ay malamig at mapang-utos. Ang 4 na bodyguard ay nagpalitan ng hindi tiyak na mga tingin, isinasaalang-alang ang pag-atras ngunit nag-aalangan na lumipat. Hindi mo ba ako narinig? Mapanganib ang boses ni Freya. Lumunok ng mariin si Louis, iminuwestre si Jamie na nakakulong pa rin sa ilalim ng paa ni Marshall. Ngunit si Mr. Jamie ay nasa ilalim pa rin ng kanyang boot. Bago pa makasagot si Freya, sinipa ni Marshall si Jamie pasulong, dahilan para bumagsak ito sa paanan ni Louis.
Isipin mo ang iyong sarili na maswerte ngayon. Mabilis na tinulungan ni Louis si Jamie na bumangon, tinapunan ng malamig na tingin si Marshall. Anak, I'm letting this slide for Ms. Wright's sake. Wait lang. Mag-cruise na naman ang landas natin. Habang naghahanda si Louis at ang kanyang mga tauhan na umalis, umalangaw-ngaw ang boses ni Marshall. Tahan na. Maglalakad ka na lang palayo nang hindi nababayaran ang kotseng binigay ko kay Vera. Hindi inaasahan ni Freya ang sinabi ni Marshall. Nanatili siyang tahimik, nagmamasid na may malamig na detachment. Biglang sumigaw si Quincy, Marshall, you id *O. Don't drag us down with you. Shot it. Ang ingay mo. Ganti ni Marshall, sinipa ang isang piraso ng mga labi sa bibig ni Quincy. Huminto si Louis sa pintuan ng kotse, nagbabanta ang boses nito. Anong gusto mo? Siyempre pera. Casual na sagot ni Marshall. 10 milyon para sa basurang iyon. Kaya kung ayusin iyon. Inilabas ni Louis ang kanyang telepono, handang makipag-ugnayan sa finance. Umiling si Marshall. 10 million. You think that's enough? The gift I gave Ms. Silva is priceless. And there's also emotional distress totaling a billion. Kabanata 179 hindi makakarating si Marshall sa gabi. Noong una ay nabigla si Vera nang marinig niyang humiling si Marshall ng napakalaking bilyon mula sa lynches. Gayunpaman, ang isang kislap ng kagalakan ay agad na sumilay sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at itinuon ang pansin sa determinadong mukha ni Marshall, na walang pakialam na parang simoy ng hangin. Isang alon ng init ang bumalot sa kanyang dibdib, tinutunaw ang yelong namuo sa kanyang puso. Ang liwanag ng araw ay bumusag sa umaalog-alog na mga sanga ng puno, na nagpaulan sa lupa ng mga gintong kislap na kumikislap na parang langit na puno ng mga bituin. Napapaligiran ng aura ng matangkad at confident na presensya ni Marshall, parang nawala siya sa panaginip. Ang nagniningning na liwanag ay nagbago sa kanyang nakamamanghang baluti. Natagpuan ni Vera ang kanyang sarili na enchanted. Sa isang ulirat, tila sumasayaw ang liwanag sa paligid niya, at ang mapang-akit niyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Isang malambot na simoy ng hangin ang dumaan, dala ang kasariwaan ng isang makulay na umaga ng tagsibol. Ang lalaking nakasakay sa mga ulap ng bahaghari, na humahakbang ng bahagya sa hangin, ang mismong bayaning naisip niya sa kanyang mga panaginip. Noong bata pa, sinabi sa kanya ng kanyang ina na anuman ang mga pagsubok at paghihirap na kinakaharap ng isang tao sa buhay, hanggat siya ay nagpupursige at nagpapanatili ng pananampalataya na ang tunay na kabaitan ay umiiral sa mundo, ang dakilang bayani na hinihintay niya ay walang alinlangan na darating sa kanyang tabi sa ilalim ng mapagbantay na titig ng tagsibol. Haha! Natatawa si Vera na ikinakapulupot sa braso ni Marshall, bumubula ang boses sa tuwa. Marshall, ikaw ba talaga ang aking bayani na paparating upang habulin ako at pakasalan ako sa isang ulap ng bahaghari? Tumigil si Marshall, mukhang nalilito. Ha? Isang bayani na paparating na pakasalan ka? Bakit biglang nagsasalita ang babaeng ito sa mga ganyang linyang pandulaan? Anong kalokohan? Pareho ba kayong wala sa isip? Sumingit si Louis, malamig ang tono. Anak, sa tingin mo ba ay babayaran ka ng mga lynch ng 1 bilyon para sa isang sirang kotse? Bakit hindi na lang manakawan ng bangko? Malumanay na binitawan ni Marshall ang braso ni Vera mula sa kanya at sumagot, let's talk about marriage later. I mean, let's save your lines for another time. Hehe. Napahadjijek si Vera sa naguguluhang tugon ni Marshall na tila walang kamalay-malay sa kaguluhang pumapalibot sa kanila. Ang panunood ni Marshall at Vera na nag-uusap ay nag-apoy ng galit na galit sa mga mata ni Louis. Maliwanag, walang respeto sa kanya si Marshall, ang pangalawang katiwala ng lynches. Kung hindi dahil naruroon si Freya, natukso si Louis na hampasin pareho sina Marshall at Vera. Sina Marshall at Vera ay nagpalitan ng kilalang mga sulyap bago niya binaril si Louis ng isang cool na ngiti. I'm robbing you right now. Sinira mo ang Reg Along binigay ko kay Vera. Kung hindi mo kayang umubo ng bilyon, hindi mo na maiisip na umalis. Sinulyapan ni Louis ang unflappable na Freya, itinuro si Marshall.
Bata, huwag mong subukan ang swerte mo. Kung hindi dahil sa reputasyon ng mga Wright, nakipag-deal na ako sa'yo ngayon. Bumaling kay Freya, nagpatuloy siya, Ms. Wright, hindi naman sa gusto kong umalis. Gumagawa lang ng eksena ang lalaking ito. 1 bilyon ang hinihingi niya para sa isang nasirang kotse, yan ay simpleng pangangikil. Sinuri ni Freya ang nasirang Porsche na may kawalang interes. Ito ang problema mo. Kung sinasadya mong masira ang ari-arian ng iba, syempre kailangan mong ayusin ito. Kung paano mo gagawin ito ay para ayusin mo. Kumunot ang noo ni Louis, halatang inis. Malinaw na kinakampihan ni Freya si Marshall. Humakbang siya pasulong. Anak, ibigay mo na lang sa akin ang card number mo. Magbabayad tayo ng 10 milyon. Ni 1 sentimo pa. Hinding-hindi ka babayaran ng mga lynches ng bilyon. Paano kung hindi ako pumayag? Cool na sagot ni Marshall. Ayaw pumayag. Tumingin si Louis sa Porsche 918 at munition, kung ayaw mo ng pera, bakit hindi mo na lang ako banggain, at tatawagan natin ito? Is that your proposal? Pag nabangga ko yung kotse mo, square tayo. Sinulyapan ni Marshall ang 3 binagong Mercedes SUV na dala ng lynches, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon. Malamig na ngumiti si Louis, nagulat na pinag-iisipan pa nga ni Marshall na ayusin ang mga bagay sa isang crash. Ha, baka wala sa sarili ang batang ito. Tinaasan niya ng tingin si Marshall. Siyempre, kahit anong banggaan mo, tatanggapin namin kahit anong resulta. Walang ganang sagot ni Marshall, any outcome, ha? Kinawayan siya ni Louis. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Bilasan mo. May mga lugar kaming pupuntahan at walang oras na sasayangin ka. Sige, kung gayon. Tumango si Marshall. Inutusan ni Louis ang kanyang koponan na tulungan si Jamie sa likod ng isa sa mga SUV. Sa isip niya, kahit paano binagsakan ni Marshall ang Porsche 918, hindi ito mag-iiwan ng marka sa kanilang mga mabigat na binagong Mercedes SUV. Wala silang pakialam sa pagbangga ni Marshall sa mga sasakyan. Ang mga lynch ay nakasalansan lahat sa kanilang mga sasakyan, naghihintay kay Marshall na matapos ang kanyang pagbangga bago sila umalis. Biglang humagalpak ng tawa si Quincy na kanina pa nagmamasid sa gilid. 10 milyon ang sinasabi niya at gagamit siya ng Porsche para bumangga sa isang Mercedes. Siguradong wala na siya sa isip. Kinutya ng mga nanunood ang plano ni Marshall, medyo mabagal ang taong ito. Wala siyang punto. He's so irrational. He's just venting frustration without any benefit, at baka masaktan pa siya. Sino ang nasa tamang pag-iisip ang pipili ng ganoong katawa-tawang paraan para malutas ang isang problema? Natarante si Vera sa pinili ni Marshall. Maaari ba talagang ang Porsche 918 ay mas lumalaban sa mga epekto kaysa sa kanilang customized na Mercedes SUV? Hindi ba't na-aksidente na ang sasakyang iyon? Ang Mercedes na kabilang sa lynches ay lumitaw na ganap na buo, habang ang Porsche ay lubos na nawasak. Ang steel plating na idinagdag nila ay doble ang kapal ng makikita mo sa isang karaniwang sasakyan, at ang mga bintana ay pinatibay laban sa mga bala. Kung maganap ang isa pang pag-crash, malaki ang posibilidad na ang mga tao sa loob ay magdamo ng mga pinsala. Natagpuan din ni Freya ang sarili na kinu-question ang loika ni Marshall. Malinaw na ang paglutas ng mga bagay sa ganitong paraan ay walang saysay. Kahit na ang sitwasyon ay hindi umikot sa pananalapi, ang pagkilos dahil sa galit ay hindi magdadala sa kanila ng anumang tunay na kasiyahan. Sa sandaling iyon, si Eric ay nagtulak sa karamihan, hinahanap si Marshall. Mr. Ortega, anong nangyayari? I was trying to discuss the Silva shares with you. Pinutol siya ni Marshall, sakto ang dating mo. Itabi muna natin ang Silva shares. Kailangan ko ng 2 heavy-duty na truck para madala ka agad dito. Nag-alinlangan si Eric, halatang nataranta. Mga heavy-duty na truck. Talaga. Mayroon akong malapit na construction site na may ilang mga truck, lahat ay lampas sa 30 tonelada. Kung kailangan mo ang mga ito, maaari silang narito sa loob ng 30 segundo. Mr. Ortega, ano ang kailangan mo sa mga truck na iyon?
Tanong ni Eric na curious. Iminuwestro ni Marshall ang tatlong Mercedes SUV sa unahan. Gusto kong sagasaan mo sila. Sinulyapan ni Eric sina Louis at Jamie sa mga sasakyan, huminto sandali, pagkatapos ay ngumisi. Sige, isipin mong tapos na. Magdadala ako ng 5 truck. Masisiguro kong magiging scrap metal ang tatlong sasakyan na iyon. Ilang sandali pa, 5 30 toneladang truck ang umalangaw-ngaw patungo sa kanila, ang kulog ng kanilang mga makina ay umalangaw-ngaw sa lupa. Sa loob ng kanilang mga sasakyan, si Louis at ang iba ay nagsimulang magpanik. Nang mapansin na hindi pa sinasakyan ni Marshall ang Porsche para bumangga sa kanila, yumuko sila at sumigaw, "Marshall, sasampalin mo ba kami o ano? Kung hindi, aalis na kami." Isang ngiti ang isinagot ni Marshall. "Siyempre sasampalin kita. Eto na." Sa pamamagitan nito, inutusan ni Eric ang 5 truck na sumakay patungo sa mga Mercedes SUV. Nang makita ang mga truck na humahagibis patungo sa kanila, lumabas si Louis ng kotse, sumisigaw kay Eric, "Sino ka sa palagay mo? Naglakas loob kang makipagtalo sa Lynches ng Brighton." Eric retorted, "That's ridiculous. I don't care about the Lynches or your family. Kay Mr. Ortega lang ang sinasagot ko." Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa mga paparating na truck at sumigaw, "I hit them." Nakapila ang 5 truck at walang awang bumangga sa 3 luxury Mercedes SUV. Samantala, nanatili si Jamie sa loob ng sasakyan. Sa pagmamasid sa kaguluhan, hinimok sila ni Louis na hilahin si Jamie palabas. Natisod sila, sumisigaw, "Marshall, paano mo magagamit ang mga truck na ito para basagin ang mga sasakyan natin?" Ang 5 truck ay gumulong sa 3 Mercedes na parang isang linya ng mga tangke, na paulit-ulit na dinudurog ang mga ito. Hingal na hingal ang mga nanunood. Ito ay lumabas na si Marshall ay walang intensyon na gamitin ang Porsche. Sa halip ay pinili niya ang malalaking truck na ito. Ang 3 SUV, na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon, ay mabilis na nabawasan sa isang tumpok ng pinaikot na metal. Tumayo ang lahat sa gulat. Sa wakas ay bumalik sa katinuan si Vera. Habang pinagmamasdan niya si Louis at ang kanyang mga tauhan na nagkakalat sa takot, tuwang-tuwa siyang bumangon, nakipag-ugnay kay Marshall. Lahat ng dati niyang frustrations ay parang nawala sa isang iglap. Medyo bumuti na ang pakiramdam ngayon. Tanong ni Marshall, naglabas ng basang panasan para linisin ang mga kamay habang nakatingin sa kanya. Biglang bumangon si Vera at binigyan siya ng mabilis na halik sa pisngi. Gulat na napaatras si Marshall sabay bulalas, "Hoy! Hindi mo ako pwedeng pagsamantalahan ng ganyan." Namula si Vera at binaril siya ng mapanuksong titig, bumubulong, "Jez, this guy has zero sense of romance." Si Freya, na nasaksihan ang palitan, ay mabilis na nag-iwas ng tingin, isang bahagyang pamumula ang gumapang sa kanyang mukha. Sinuri ni Marshall ang mga nasira at binigyan si Eric ng magiliw na tapik sa balikat. "Mahusay ang ginawa mo dito." Sumimangot si Eric na parang nakatanggap lang siya ng malaking gantimpala at tumalon sa isa sa mga truck, na nakasakay ng may malaking ngiti. Lumapit si Louis kay Marshall. "Are you trying to provoke the Lynches?" Nagkibit balikat si Marshall. "What's it to you? So what if I am? Tingnan mo ang pagkasira na ginawa mo sa aming mga sasakyan." Sigaw ni Louis, galit na iminuwestra ang mga labi. Nagkibit balikat ulit si Marshall. "Hindi ba't ikaw ang nagsabing hindi ka magbabayad ng bilyon para sa pinsala? Sinabi mo sa akin na bumangga na lang ako sa mga sasakyan mo at nangako kang tatanggapin mo ang anumang kahihinatnan. Umaatres ka na ba? Ikaw ay ganap na hindi makatwiran." Napasimangot si Louis. "Gumamit ka ng 5 truck para basagin ang kotse ko." Bahagyang tumawa si Marshall. "Matanda, hindi mo ba sinabi na ang mga Lynch ay walang pakialam sa tama o mali, kung ano ang kailangan nila? Ginawa ko ang ayon sa iyong logika. Kailangan ko ang mga heavy-duty na truck na iyon para i-demolish ang iyong mga sasakyan, kaya iyon ang ginawa ko." Si Louis, na galit, ay itinuro si Marshall, saglit na nawalan ng salita. Pinunasan ni Jamie ang dugo sa kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Freya,
You saw how that jerk treated me. Are you really defending him? Hindi pinansin ni Freya ang pagsabog ni Jamie nang mabilis na lumipat sa kanyang harapan ang dalawang armadong security guard. Napagtanto na lumalala ang sitwasyon, napagtanto ni Lewis na kung pipilitin niya, walang alinlangan na papasok si Freya. Sinaman niya ng tingin si Marshall. Teka lang. Hindi ko ito makakalimutan. Malamig na ngumiti si Marshall. I'll be here waiting. I hope you have the guts to confront me when we meet again. Nilamon ni Lewis ang kanyang galit at, kasama ang kanyang 4 na bodyguard na umalalay kay Jamie, mabilis na lumabas sa lugar. Nang makalayo sa mga tao, umirap si Jamie. Lewis, hindi natin ito maaaring pabayaan. Kailangan nating harapin si Marshall ngayong gabi. Mariing tumanggo si Lewis. Huwag kang mag-alala, Mr. Jamie. Hindi makakarating si Marshall sa gabi. Umalis na si Freya at ang iba pa. Itinuro ni Quincy si Vera na kakabangon lang. Ang bruha mo. Nakatawid na kayo ni Marshall sa lynches. Inilagay mo sa panganib kaming lahat. Hindi papayag si Lewis na dumausdas ito. Hindi pinansin ni Vera ang kanyang tirada at malamig na bumaling kay Harvey. Ngayong hapon, nagkakaroon tayo ng shareholders meeting para sa Silva Group. I have something significant to announce. Kabanata 180 Silva Group Shareholders Meeting. Bumagsak ang puso ni Harvey sa balitang tumawag si Vera ng shareholders meeting para sa Silva Group. Naiintindihan niyang mabuti ang intensyon nito. Mga taon bago, noong nabubuhay pa si Sharon, inilaan niya ang 60% ng mga bahagi ng Silva Group kay Vera at sa kanyang kapatid na si Nolan Silva, habang siya at si Harvey ay may tig 5%. Ang natitirang 30% ay hinati sa iba pang mga shareholder. Sa kalunos-lunos na aksidente sa sasakyan ni Nolan at ng kanyang asawa noong nakaraang taon, si Vera ay may karapatan na sa kanyang mga pagbabahagi ayon sa kalooban ni Sharon, ibig sabihin ay hawak niya ang halos 30% ng kabuoang bahagi ng kumpanya. Sa pagkamatay ni Nolan, matalinong ginawa ni na Harvey at Quincy ang sitwasyon sa kanilang kalamangan. Habang nagluluksa pa si Vera, minanipyala nila siya sa pagpirma ng mga dokumento na naglipat ng shares ni Nolan sa anak ni Quincy na si Franklin. Si Vera, na hindi kailanman nasangkot sa mga aktibidad ng grupo, ay nanatiling walang kaalam-alam sa kanilang panlilinlang. Ngunit ang biglaang desisyon ni Vera na magdaos ng isang pulong ay lalong naging hamon para sa kanila na itago ang kanilang mga aksyon. Humagalpak ng tawa si Quincy, ginulo ang magulo niyang buhok. Ikaw. Sino ka sa tingin mo para magpatawag ng shareholders meeting para sa Silva Group? Hahaha. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Vera. Wala na ang aking kapatid, at hawak ko na ngayon ang halos 60% ng mga bahagi. Bilang pinakamalaking shareholder, ganap na may karapatan akong magpulong. Sa 30% na natitira ni Nolan, I will complete control over Silva Group. Do you really believe I'm unqualified? Saglit na nag-alinlangan si Quincy bago sumagot, ibinigay ng iyong kapatid na lalaki at hipag ang kanilang mga bahagi kay Franklin bago ang aksidente. Ano sa palagay mo ang magagawa mo sa iyong maliit na stake? Napangisi si Vera. Matagal ko nang alam na niloko mo si Nolan sa mga shares niya. Kahit na totoo iyon, major shareholder pa rin ako at makakatawag ng emergency meeting. Hindi mo kailangang magpakita. Kung wala ka rito, wala kang sasabihin sa anumang mga desisyon na ginawa tungkol sa Silva Group. Magsisimula ang pagpupulong sa ganap na 2 p.m. It's your choice kung dadalo o hindi. Sa pagbukas ni Vera ng pinto ng kanyang Porsche, ang mga piraso ng kotse ay nahulog sa lupa. Nako! Nasira ang sasakyan na ito. Bulalas niya, hinayla si Marshall palayo sa karamihan. Ngumisi si Quincy, haha, sa tingin mo hahayaan ka ng isang Silva Group shareholders meeting na kunin ang Silva Group? Mangarap ka. Pinagmasdan ni Harvey sina Vera at Marshall na lumalayo, hindi mapakali sa pag-aayos. Sa 2 p.m., sa conference hall sa ika-28 palapag ng gusali ng Silva Group, naroon na sina Quincy, Harvey, at ilang shareholders. Nasaan si Franklin? Bakit hindi pa siya dumarating?
Tanong ni Quincy kay Emily, sabay tingin sa orasan. Tinawagan muli ni Emily si Franklin at ang kanyang bodyguard, ngunit wala pa ring tugon. Ms. Lowe, Mr. Franklin and his group are not answering their phones. Hindi namin sila naabutan. Kumunot ang noo ni Quincy. Ano ang nangyayari sa batang iyon? Kinausap ko siya kaninang umaga, ipinaalala sa kanya na kailangan niyang narito para sa pulong. Emily, keep trying to contact Franklin. Also, send someone to check his usual spots. Baka nagsasaya siya sa labas at hindi lang narinig ang phone niya. Naiintindihan, Ms. Lowe. Nagmamadaling lumabas ng conference room si Emily. Napabuntong hininga si Harvey. Napaka-irresponsible ng batang yun. Nag-aaksaya siya ng oras kung kailan dapat ay naghahanda na siyang pamunuan ng Silva Group. Mapaglaro siyang sinundot ni Quincy. Ano ang sinasabi mo? Bata pa si Franklin. Gusto lang niyang mag-enjoy sa buhay. Kapag nag-mature na siya, ayos na siya. Hindi mo siya dapat punahin. Mas masama ka sa edad niya. Sumulyap si Harvey sa pasukan at bamulong, hindi yun ang punto. Kapag hindi sumipot si Franklin, dehado tayo sa pagpupulong. Hawak niya ang 30% ng shares. Tinitigan ni Quincy ang silid, may kumpiyansa habang nagsasalita, Harvey, hawakan mo. Ang shares na pareho nating hawak, kasama ng mga menor de edad na shareholders na ito, ay higit pa sa kung ano ang taglay ng B** na iyon. Hindi mahalaga kung darating si Franklin o hindi. Kalahati ng mga shareholder na ito ay mga kamag-anak ko, at ang ilan ay malapit sa iyo. Lahat sila ay founding member ng kumpanya. Ang B** na iyon, si Vera, ay hindi pa dumalo sa isang shareholders, o board meeting. Kahit sa kanyang 28%, hindi siya susuportahan ng mga veteranong shareholders. Napabuntong hininga si Harvey. Can you stop calling her ab**? Vera is still my daughter. Kumunot ang noo ni Quincy. Harvey, iniisip mo na naman ba si Sharon? Huwag mong kalimutan, ikaw yung. Mabilis na hinayla ni Harvey pabalik si Quincy, mabangis na bamulong, gusto mo bang magkagulo tayong dalawa? Anong sinasabi mo? Agad na tumahimik si Quincy, napagtantong lumampas siya. Pumasok si Vera sa conference room na may determinasyon, ang kanyang tingin ay nagwawalis sa buong kalawakan bago siya dumiretso sa upuan na itinalaga para sa pangunahing shareholder. Parang kutsilyo ang bumalot sa kanyang boses sa katahimikan. Kayong dalawa, umalis na kayo sa upuan na iyan. It rightfully belongs to the major shareholder, and you don't have the authority to sit here. Biglang nag-iba ang atmosphere sa kwarto, tumahimik. Lahat ng shareholders ng Silva Group ay ibinaling ang atensyon kay Vera, Harvey, at Quincy. Kabilang sa mga ito ang ilang matagal ng mamumuhunan na sumuporta sa Silva Group mula nang mabuo ito kasama si Sharon. Mula nang pumanaw si Sharon, minamaliit na nila ang mga kilos nina Harvey at Quincy sa loob ng kumpanya. Gayunpaman, pinili nilang manahimik tungkol sa mga pribadong bagay na ito. Dati, umaasa sila na ang kapatid ni Vera, si Nolan, ay magpapatuloy sa pamana ng Silva. Gayunpaman, kasunod ng kanyang hindi napapanahong pagkamatay, si Quincy at ang kanyang mga kamag-anak ay monopolyo ang boses ng mga shareholder. Pakiramdam ni Harvey ay nasa gilid, habang si Vera ay hindi kailanman nasangkot sa mga operasyon ng Silva Group, na humantong sa marami upang makalimutan na siya ay isang shareholder. Ngayon, ang biglaang presensya ni Vera sa pagpupulong ng mga shareholder ay nakapagpapasigla. Nagdala siya ng isang pakiramdam ng awtoridad na nagpapaalala sa mga matatandang namumuhunan sa namumunong presensya ni Sharon sa kanyang mga naunang taon. Iginiit ni Vera ang kanyang sarili bilang isang pangunahing shareholder, at ang kanyang pagdating ay nag-apoy ng pag-usisa tungkol sa kung ang mga makabuluhang pagbabago ay nasa abot tanaw para sa pamilyang Silva. Ang hindi inaasahang hitsura ni Vera ay malinaw na nagpahiwatig ng kanyang pagnanais na mabawi ang mga karapatan sa pamamahala na pagmamay-ari niya. Pagkatapos ng maikling sandali ng kawalan ng katiyakan, nagpakawala ng mapanuksong tawa si Quincy. You've never attended a shareholders meeting before.
Now you think you can just waltz in and take this seat. You're not qualified. Kumpiyansa nang ngumiti si Vera. Ang kakarampot mong shares ay hindi ka nagbibigay ng karapatang kausapin ako. Tumabi ka. Humagalpak ng tawa si Quincy. At paano kung tumanggi akong tumanggi? Kapag hindi ka bumangon, itatapon kita. Maya-maya lang pumasok si Marshall sa conference room. Lumingon ang mga shareholder kay Marshall, ang mga mukha nila ay may halong pagkalito at pagtataka. Natigilan si Quincy. Bakit ka nandito? This is the Silva shareholders meeting. Sino sa tingin mo para utusan ako? Security, paalisan mo siya dito. Nagkibit-balikat lang si Marshall, may nakakalokong ngiti sa labi. Kung may karapatan man ako o wala ay hindi sa iyo ang magdedesisyon. Sumunod naman si Eric sa likod ni Marshall. Sina Harvey at Quincy ay nagpalitan ng natatarantang mga tingin, sinusubukang maunawaan ang mga aksyon ni Marshall. Sumenya si Eric sa ilang shareholder na nakaupo sa tapat ng Quincy. Nakapirma na ba kayong lahat sa mga share transfer agreements? The shareholders responded eagerly, Mr. Eric, everything is in order. Lahat ng shares natin sa Silva ay nailipat na kay Mr. Ortega. Natigilan si Quincy. Ang mga shareholder na ito ay kanyang sariling mga kamag-anak, ang mga mismong tinulungan niya na makakuha ng mga bahagi para sa unang lugar. Ngayon, ang mga pagbabahagi na iyon ay nasa pangalan ni Marshall. Ano ang ipinahihiwatig nito? Anong ginawa mo? Tanong ni Quincy, puno ng galit ang boses niya. Nagkibit-balikat ang kanyang mga kamag-anak, tila walang magawa. Mr. Eric offered us a much higher price, so we decided to transfer our shares to Mr. Ortega. What? How could you betray me like this? Halos hindi maproseso ni Quincy ang kanyang naririnig. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa, tinitigan ang mga shareholder habang sumisigaw, kung hindi dahil sa akin, nahihirapan ka pa rin sa mga scrap. Paano mo maibebenta ang shares mo kay Marshall nang walang pahintulot ko? They offered us a better deal. Of course, we sold, sagot ng shareholders. Sa palagay mo ba ay hindi namin napapansin ang sitwasyon ng Silva Group nitong mga nakaraang taon? Wala kaming nakitang isang sentimo sa mga dibidendo. Inaasahan mo bang maghihintay kami hanggang sa sumailalim ang Silva Group? Hindi kami ganoon ka-naive. Mga walang utang na loob kayong mga tanga. Ramdam ni Quincy na kumukulo ang kanyang galit. Ang mga pagbabahagi na pag-aari ng mga kamag-anak na ito ay nagkakahalaga ng isang makabuluhang 7% ng kabuoang pagbabahagi ng Silva Group. Hindi niya inasahan na magbebenta sila kay Marshall sa isang napakahalagang sandali. Ibinigay ni Marshall ang 7% share certificates kay Vera. As you can see, with Vera now holding 35%, she certainly qualified to occupy this seat. Nabalot muli ng matinding katahimikan ang conference room. Kung ito nga ang kaso, walang alinlangan na si Vera ang pinakamalaking shareholder sa pamilyang Silva. Kahit na dumating si Franklin kasama ang kanyang 30% stake, pumapangalawa lang siya. Ha! Tingin mo kaya mong gamitin ang kapangyarihan sa Silva Group gamit lang yan? Ngumisi si Quincy. Mayroon kaming 10% sa kabuuan ni Harvey, lahat ay ibibigay namin kay Franklin. Vera, you delusional B***. Hindi mo pa rin masasabing ikaw ang pinakamalaking shareholder sa Silva Group. Napaawang ang labi ni Harvey nang muntik na siyang magprotesta laban sa paglipat ng kanyang mga shares kay Franklin. Ngunit nasaksihan ang naganap na eksena, nagpasya siyang huwag magsalita. Maya-maya lang ay pumasok si Emily sa kwarto. Ms. Lowe, dumating na po si Mr. Franklin. Humagalpak ng tawa si Quincy sabay turo kay Vera. Pwede na kayong umalis. This seat is